Mga kapuso, maiba lang tayo. Ako po ay magbabalita sa loob ng isang sasakyan. ASMR version kung tawagin. Meron po akong app dito sa cellphone na may decibel meter. Ito po yung sumusukat ng tinig, ng boses o ng ingay ng isang bagay. Ang challenge po para sa akin mga kapuso, kailangan hindi lumagpas ang meter sa 90 decibels habang sinasabi ko po ang aking spills. Let's go! Tinatamad o ayaw mo bang bumoto kasi barangay elections lang naman? Naku, baguhin ang mindset na yan. Sa barangay nagsisimula ang lahat bilang basic unit ng government. Ang barangay ang pangunahing nagpaplano at nagpapatupad ng mga aktibidad para sa inyong barangay. Nagsisilbi rin itong venue para sa forum ng iba't ibang pananaw na dapat ipaalam sa local government unit o maging sa national government. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority as of June 2023, hindi bababa sa 42,000 ang barangay sa buong bansa. Sa bawat barangay, kailangang magluklok ng isang punong barangay at 7 kagawad para sa sangguniang barangay. Tungkulin ng punong barangay na ipatupad ang mga batas at ordinansang ginawa ng sangguniang barangay na tumatayong legislative body ng barangay. Trabaho rin ng punong barangay na panatiliin ang peace and order ng barangay, manguna sa emergency group kapag may kalamidad at pangasiwaan ng mga aktibidad ng sangguniang kabataan. Sa sangguniang kabataan naman, kailangan magluklok ng isang SK chairperson at 7 SK members. Ang SK chairperson naman ang tatayong representative ng mga kabataan sa sangguniang barangay. Siya ang magpapatupad ng programa para sa development at empowerment ng mga kabataan. Kaya kung ayaw mong bumuto sa darating na barangay at SK elections, think again. Dahil siguradong apektado ka sa mga gagawing desisyon ng mga mamumunong barangay officials sa iyong lugar. Kau rin, sige ka. O mga kapuso, nakita nyo ba sa decibel meter? Kung lumagpas sa 90 ang lakas ng boses ng inyong lingkod? Mula rito, sa loob mismo ng GMA Network Center sa Quezon City, ako si Emil Sumangil. Para sa mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan, ito ang balita ko.